Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay atin namang ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Matapos nga napasukin ng mga B-rank ang lumang factory na pinagtataguan ng pangkat ni Pedro, ay agad itong tinangkang atakihin sila Yuna. Pero hindi inaasahan na may isang tao na tutulong sa kanila. Ito ay walang iba kung hindi si Kim Sun-go. Pero nakatago siya sa isang maskara at nagpapanggap bilang ang taong Pumpkin. Usap-usapan ng ibang mga killer kung kakayanin daw kaya ni Mr. Pumpkin na talunin ang B-rank na ito kahit siya ay isang national champion pa sa boxing. Kahit si Thaddeus ay napag-isip din, walang katuturan daw ito. Ang rank 336 daw kanina, at ngayon naman ay si Mr. Pumpkin na nasa rank 331, ang kanilang kakayahan daw ay hindi pang isang D-rank. Walang masyadong espesyal sa pagiging isang boxing champion pero ang ginawa daw kanina ni Mr. Pumpkin ay isang ambush at tumama ito sa isang B-rank. Ngayong harapan na ang magiging laban, ano kaya ang kakalabasan nito? Hindi din nakalain ng iba na ganito kalakas si Mr. Pumpkin. Mukhang naging ibang tao daw siya. Sa isip naman ni Pedro ay masyadong tao ang makakakita sa kanya. Isang paraan lang ang kaya niyang gawin. Isa lang. Sinabi naman ng B-ranker na kung boxing daw ang specialty ni Mr. Pumpkin ay haharapin din daw niya ito gamit ang boxing. Napakabilis na sumugod ang B-ranker kay Pedro. Sa isip naman ni Yuna, dahil nakasuot naman ng maskara si Sun-go ay madali niya lang matatago ang kanyang tunay na pagkatao. Madali lang malalabanan ni Sun-go ang B-rank na ito. Pero magiging problema kapag natalo ng isang D-rank ang isang B-rank. Pero nalito siya nang biglang tinamaan ng suntok si Sun-go. Agad na tumilapon si Mr. Pumpkin dahil sa suntok na yon. Sinabi naman ng isang B-rank na nadismaya siya sa pinapakita ni Mr. Pumpkin. Para sa isang tao na nanalo ng torneo, hindi naman pala ganoon kaimportante ang taong katulad niya. Patuloy niyang sinusuntok si Mr. Pumpkin at tila tumatama lahat ng mga suntok niya. Kahit ang magkapatid na Doko ay napasabi na alam nilang ganito ang mangyayari. Bakit pa daw kasi nakialam si Mr. Pumpkin? Sa isip naman ni Yuna ay hindi ito maaari. Alam niyang hindi ito hahayaan ni Sun-go na mangyari. O masyado lang ba talagang malalakas ang mga B-rank? Napapaisip din si Thaddeus. Malayo daw ito sa kanyang inaasahan. Mukhang mali ang pagkakahusga niya kay Mr. Pumpkin. Hindi daw isang D-ranker si Mr. Pumpkin. Kung hindi isang A-ranker. Kahit ang B-rank na kasalukuyang kalaban ni Pedro ay tila nagtataka na rin. Sigurado daw siya na tinatamaan niya ang kalaban pero parang hindi. Inulit niya ang pagsuntok at sigurado siyang tinatamaan niya nga ito pero bakit daw ginagawa ni Mr. Pumpkin ito? Ano daw ang ginagawa nila tanong ng magkapatid? Hindi sigurado si Yuna pero dapat daw ay kanina pa nawala ng malay si Mr. Pumpkin dahil sa mga suntok. Biglang nagsalita si Thaddeus at sinabi na ito ay dahil magaling ang pagkakasangga ni Pumpkin sa mga suntok mula sa B-rank. Ano daw ang ibig sabihin niya tanong ni Yuna? Ayon kay Thaddeus ay tingnan daw niya ng mabuti ang laban ng dalawa. Gaya nga daw ng sabi niya, pinapakita ni Pumpkin na parang tinatamaan siya ng suntok. Hinihintay niya na bago tumama ang suntok sa kanya saka siya gagalaw sa direksyon kung saan papunta ang suntok. At dahil dito ay masyadong maliit na pinsala ang tumatama sa kanya. Kaya kahit na sa tingin nila ay tinatamaan siya, ito ay isang boxing evasion skill. Kilala din ito sa tawag na head roll. Ang mukhang nabubugbog ay si Pumpkin Knight pero ang tila mukhang napapagod na ay ang B-ranker. Hindi siya makapaniwala, hindi daw ito maaari, nakakatsamba lang daw si Pumpkin. Tatapusin na niya ang lahat ng ito. Pero sa hindi inaasahan ay biglang inapakan ni Pedro ang paa ng kalaban niya. Tila nadulas si Pedro dahil sa ginawa niya na siyang kinagulat naman ng kalaban. Ano daw ito? Tila pinagmukhang aksidente ni Pedro ang pagtama ng kanyang siko sa temple ng kalaban. Umarte siya na tila gulat. Ano daw ang nangyari? Nadulas lang daw siya pero mukhang sinwerte siya dahil natalo niya ito. Akala naman ni Yuna ay isang mahinang atake lang yon. Tuwang-tuwa naman ang magkapatid. Kakaiba daw ang swerte ni Mr. Pumpkin. Kahit si Thaddeus ay namangha sa nasaksihan. Nagpanggap daw na malamaya si Pumpkin pero sa katunayan ay gumamit siya ng head rolls at iniwasan ang lahat na atake. Ito daw ay isang kakayahan na kahit isang world champion ay hindi kayang maabot. Hindi daw nakita ng lahat ang mga nangyari pero nagawa ni Pumpkin na targetin ang temple ng kalaban ng perpekto.
Mukhang hindi na daw talaga makapagpigil si Thaddeus. Gusto na niyang sumali sa kasiyahan. Hindi naman makapaniwala ang isang B-ranker na natalo ang kasama niyang si Do Jae-hyun sa isang D-rank. Kailangan niyang makatakas. Sa isip niya ang naghihintay na ang taong yun sa kanya kaya kailangan niyang magmadali. Sumigaw ang ibang kasamahan nila na tumatakas daw ang B-rank number 2. Pero pinigilan sila ni Pedro. Ayon sa kanya, ay hayaan na daw nila ito dahil hindi sila mananalo sa kanya. Agad naman na sinuri ni Pedro ang katawan ng walang malay na si Jaehyun. At doon ay napansin niya ang isang problema. Hindi pa daw ganoon katagal bago magsimula ang kanilang pagsubok pero napakadami ng mga ID ang nakuha ng mga B-rank. Pakiramdam niya ay may malaking pagkakamali. Mukhang may tinatago silang lahat. Lumapit naman ang magkapatid sa kanya at sinabi na nakakainggit naman daw siya dahil marami na siyang ID at siguradong makakapasa na. Nagpaawa sila sa kanya at sinabi na mukhang wala na silang magagawa kung hindi umuwi. Binigay naman ni Pedro sa kanila ang ibang mga ID at paghatian daw nila kasama ng ibang miyembro dahil isang team naman daw sila. Nagpasalamat ang dalawa sa kanya at tinawag na nila siyang kapatid na Pumpkin. Binigyan din ni Pedro si Thaddeus pero hindi niya ito tinanggap. Iba daw ang kanyang gusto. Ano daw ito? Hindi naman daw gaano kalaki ang hinihiling niya. Gusto niya lang makalaban si Mr. Pumpkin. Sinabi naman ni Yuna na tapos na sila dito at hindi na nila kailangan maglaban. Muntik pang madulas ang kanyang dila at mabanggit ang pangalan ni Sungo imbes ang Pumpkin. Sinabi ni Thaddeus kung paano kung ipusta nila ang kanilang mga ID. Mas madali daw ito. Ibibigay daw niya ang kanyang ID kung magagawang mahawakan ni Pumpkin kahit isang pirasong buhok man lang ng kanyang katawan. Sinagot naman siya ni Pedro na kung ito daw ang kondisyon niya ay ibigay na lang niya ang kanyang ID. Dahil siya daw mismo ang hindi kayang mahawakan ang kahit isang pirasong buhok sa katawan niya. Anong klaseng hangin daw ang pumapalibot sa kanila ngayon? Totoo nga ba na maglalaban sila? Interesante daw ito saad ni Hang Doko. Pilit naman na pinipigilan ni Yuna si Sungo na makipaglaban. Sa isip naman ni Pedro, may kakaiba sa lalaking ito. Simula daw nang magkita sila, hindi pa niya ginagamit ang kanyang mga kamay. May tinatago daw ba kaya siya dito? Sinabi ni Thaddeus na lumaban daw sila kung saan magaling si Pumpkin. Kagaya na lang ng boxing, o kahit anuman na gusto ni Pumpkin. Kahit gumamit pa daw siya ng sandata. Bago pa man magsimula ang kanilang laban ay agad tumunog ang isang speaker at nagbigay ng anunsyo. Kung nandirito pa rin daw sila sa loob ng pabrika sa loob ng 5 minuto ay tuluyan silang matatanggal sa pagsubok. Kaya kailangan nilang umalis sa lugar ngayon din. Tila nainis naman si Thaddeus dahil mukhang may pumipigil na naman sa kanya. Nainis din ang magkapatid dahil sayang daw at may magaganap na sanang interesanteng bakbakan. Biglang naman nakatanggap si Thaddeus ng tawag. Sinabi niya na papunta na daw siya. Tinanong siya ng magkapatid kung saan siya pupunta. Bigla rin nawala si Pumpkin sa harap nila. Kailangan na daw nilang umalis pero bakit wala pa rin si Sungo? Bigla naman sumagot si Sungo at sinabi na nandirito na siya. Tila inis naman ang magkapatid sa kanya dahil saan na naman daw siya galing. Nagtago na naman daw ba siya? Hindi daw ba niya alam na nilabanan nila ang mga B-rankers? Sa isip naman ni Yuna ay wala naman silang ginawa. Nainis siya kaya sinabi niya na umalis na lang sila. Pero pinigilan sila ni Sungo dahil may kailangan silang paghandaan. Ano daw ang mga ito? Ito ay supply bag. Tinago daw ng mga host ang bag na ito sa paligid ng isla. Kapag nagsama sila, hindi nila mahahanap ang mga supply bag na ito. Kailangan nilang paghiwalay sa dalawang pares para hanapin ang mga ito. Magkasama nga na naglibot si Sungo at Yuna. Tinanong ni Yuna kung pare-pareho lang kaya ang laman ng mga bag at kung pag-aawayan din daw ba kaya ito ng mga killer. Maaari daw sagot ni Sungo. Pero may mas malaki silang problema. Ano daw ito tanong ni Yuna? Ang host daw ay may pinalawak pa ang mga lugar na kung saan ay bawal puntahan. Ibig sabihin, ang mga lugar na pwede nilang galawan ay lumiliit na rin. Ang mga kasali ay wala nang pagpipilian kung hindi labanan ng isa't isa. Sa isip ni Pedro, kapag nagpatuloy ito, wala na rin siyang magagawa kung hindi ang lumaban. Biglang sumigaw si Yuna at pinatigil si Sungo. Tinanong siya ni Yuna kung nararamdaman daw ba niya ito? Ano daw ang kanyang pinagsasabi? Hindi daw ba naamoy ni Sungo ang kanyang naamoy? Napakaraming pagkain daw ang nakatago sa likod ng mga bato.
Hindi naman makapaniwala si Sun Go kung paano naamoy ni Yuna ang pagkain na nakabalot. Hindi daw niya maiisip na mamamatay si Yuna sa gutom. Nagdadalawang isip naman si Sun Go kung magiging maayos lang daw ang magkapatid. Sinabi naman ni Yuna na mayroon malakas na pang-amoy ang dalawang yun kaya magiging maayos lang sila. Pero sa kabilang banda ay tila mga laruan lang ang kanilang nakita. Habang tinitingnan nila ang kanya-kanyang mga supply bag na nakita ay biglang nakarinig sila ng malakas na pagputok. Isang putok ng baril. Nagtataka si Yuna dahil paanong may baril sa islang ito ngayong pinagbabawal ito sa pagsubok nila. Ayon kay Pedro ay mukhang nakita ito ng ibang killer sa supply bag. Kailangan daw magtago ni Yuna pansamantala. Babalik daw siya kaagad. Sa isip ni Pedro, bago sila pumasok sa islang ito, kinuha na lahat ng mga sandata. At kapag nasa kamay na ng mga B-rank ang baril ay siguradong hindi maganda ang mga mangyayari. Alam niyang hindi ito ordinaryong pagsubok lamang, pero kailangan niyang pigilan ito bago pa may malaking masamang mangyari. At hindi rin niya alam kung ano ang mga hinanda ni Rafael sa lugar na ito. Biglang may nakasalubong si Pedro na isang lalaki na duguan at wala ng malay. Tiningnan niya ito tila wala nang ang buhay. Sinabi niya na mukhang hindi na ito isang pagsubok para sa mga D-rank. Bigla naman siyang may nakitang isang anino sa gitna ng gubat. Si Thaddeus naman ay nasa itaas ng puno at nag-oobserba lang. Sinasabi niya sa kanyang kausap sa telepono na wala siyang nakikitang matanda na katulad ni Pedro. Pero sa isip niya, may dalawang interesanteng mga tao siyang nakasalubong. Sinabi niya sa kausap na mukhang kailangan na niyang bumalik. Pero sinabi ng kausap niya na pagsisisihan niya na aalis siya sa isla. Bakit naman daw? Ayon sa kausap niya ay magsisimula pa lang ang interesanteng mga bagay sa loob ng isla. Ano daw ang kanyang ibig sabihin? Sinabi ni Rafael na malalaman niya lang ito kapag nagsimula na. Habang nagtatago sa isang puno ay biglang may narinig na kaluskos si Yuna. Agad niyang tinanong kung sino ang nandyan. Pero laking gulat niya nang makita kung sino ang taong ito. Siya ang announcer ng event na ito. Bakit daw siya nandito, tanong ni Yuna. Pero isa lang ang sagot sa kanya ng announcer. Tumakbo na siya, hindi na daw ito simpleng pagsubok lang. Ano daw ang pinagsasabi niya, pagtataka ni Yuna. Sinabi ng announcer na ang lahat na D-rank na nandito ay mamamatay. Napatigil si Yuna sa narinig. Ito rin ang sinabi ni Rafael kay Thaddeus. Ang lahat na D-rank sa islang ito ay mamamatay. At ang tanging makakaligtas ay walang iba kung hindi si Pedro. Dagdag pa ng announcer, hindi daw niya alam ang pinaplano ng Glory, pero maraming tao daw ang umiikot sa islang ito para patayin ang mga D-rank killers. Mag-ingat daw sila, higit pa sa dalawa ang mga B-ranks na nandito sa isla. Kahit magsama-sama pa daw ang lahat ng mga D-rank ay hindi nila matatalo ang mga ito. Tinanong naman siya ni Yuna kung nasaan na sila ngayon, ang mga B-rankers na nandito sa isla. Pero bago pa man makasagot ang announcer ay agad itong tinamaan ng isang patalim sa kanyang leeg. Nagulat si Yuna sa nasaksihan. Biglang may nagsalita sa hindi kalayuan. Sinabi niya na ayaw pa niya sana pumunta sa lugar na ito pero mabuti na lang at tumuloy pa rin siya. Hindi niya alam na may magandang babae pala dito. Ito ay walang iba kundi ang isang B-rank na may codename Chimpanzee. 4th rank. Tinanong siya ni Yuna kung siya ba ang umiikot at pumapatay sa mga tao. Sinagot siya ni Chimpanzee na wala na siyang pakialam dito at tila nagbago ang isip niya. Hindi na daw niya papatayin si Yuna. Aangkinin na lang daw niya ito. Natakot naman si Yuna dahil mukhang bastos ang taong ito. Nagdadalawang isip siya kung matatalo niya ba ang isang B-rank. Bigla naman na sumugod si Chimpanzee sa kanya nang napakabilis at tila hindi makagalaw si Yuna. Pero walang ano-ano'y biglang dumating ang magkapatid na Doko at pinigilan si Chimpanzee. Kagaya daw ni Disciple Pedro, parati silang magpapakita sa oras ng kagipitan. Sila ang haharap kay Chimpanzee. Binalaan sila ni Yuna na mag-ingat dahil ang kaharap nila ay isang B-rank killer na pumapaslang sa ibang mga D-rank. Sinabi ng magkapatid na isa palang B-rank ang kaharap nila. Parang isang batang unggoy lang daw ito sa paningin nila. Sobra na ang kanilang pinagdaanan sa kamay ng mga ministro sa simbahan noon araw na yon. Hindi na daw ito mauulit. Hindi na sila magiging pabaya sa kanilang aksyon. Sa isip ni Yuna ay tama nga ito. Iba na sila kumpara noon. Kailangan nilang subukang lumaban na wala si Sun Go. Sinabi ni Yuna sa kanila na kailangan nilang magtulungan. Pero pinigilan siya ni Hang Doko.
reserba daw ni Yuna ang kanyang lakas mamaya. Sinabi naman ni Jay Doko na para maging isang kagaya ni Pedro balang araw, isa itong hakbang na kailangan nilang malagpasan. Tinanong ng magkapatid ang Izet isa kung handa na ba sila. Handang-handa na. Napakabilis na gumalaw ang magkapatid para atakihin ang B-ranker. Nagtataka naman ang kalaban nila kung ano ang gagawin ng dalawang ito. Huwag daw nilang sabihin na tatakas sila. Pero hindi. Biglang umatake ang dalawa sa blind spot ng kalaban. Napakabilis din naman na naiwasan ng kalaban ang atake ni Hong Doko. Nagulat naman si Hong Doko sa pinakitang galaw ng kalaban. Paano daw siya agad nakarating sa posisyon na yon? Napakabilis. Tinanong siya ni Hong Doko kung bilis din daw ba ang kanyang kalakasan. Pero para sa kaalaman daw niya, siya, si Hong Doko, ay bilis din ang ipinagmamalaki. Patuloy na nagsagupaan ng dalawa gamit ang kanilang bilis. Pero tila may napansin si Hong Doko at nagsimula itong magtaka. Hindi daw isang speed type ang kalaban niya. Tinanong siya ng B-ranker kung bakit daw ito na sorpresa. Ito daw ba ay dahil iba ang nasasaksihan niya kumpara sa inaasahan niya? Sino ngayon daw ang nasorpresa? Wala na daw siyang magagawa saad ni Jay Doko. Sa isip ng B-ranker ay gaano naging napakalakas ng isang batang katulad nito. Ayon kay Jay Doko ay tapos na ang lahat simula nang mahuli siya nito. Kahit daw isa pa siyang tao, hindi na siya makakawala sa pagkakahawak niya. Pero sumigaw si Hong Doko na bitawan daw niya ito. Nasa panganib siya. Natawa ang B-ranker sa kanila. Kanina pa daw nila binibigkas ang pangalan ni Pedro. Pero kahit ipapanganak daw silang muli ay hindi sila magiging Pedro. Ito ay dahil isa ng alamat si Pedro nang magkasing edad pa lang sila. Sinakal ng B-ranker ang dalawang magkapatid at pinabagsak ito sa lupa. Silang mga batang D-rank ay wala pang binatbat sa kanya. Hindi makapagsalita ang dalawa dahil sa sobrang lakas na pagkakasakal sa kanila. Tila nadudurog ang kanilang lalamunan. Wala daw silang magagawa dahil ang lakas ng grip ng ordinaryong tao ay nasa 45 kilo lamang. Habang ang sa kanya na katulad sa chimpanzee ay nasa 130 kilo. Kaya itigil na daw nila ang pagbigkas sa pangalan ni Pedro. Wala nga silang magawa sa mga kamay niya. Hindi pa nga daw sila siguro nakaharap ng isang disciple noon. Pero walang ano-ano'y nagulat siya sa ginawa ng magkapatid. Ano daw ito? Tila pumulupot ang dalawa sa mga kamay ni chimpanzee. Sinabi ng magkapatid na ito ay bunga ng kanilang pagsasanay sa ilalim ng isang disciple. Hindi daw nila alam kung gaano siya kagaling pero huwag na huwag daw niyang maliitin ang mga pangarap ng ibang tao. Kahit ano pa daw ang sabihin ng iba, magiging katulad sila ni Pedro. Habang nagsasanay sila noon, tinanong sila ni Kageo kung bakit gustong-gusto nila maging katulad ni Pedro. Sinabi ng dalawa na ito ang kapalaran nila. 11 taon na ang nakakaraan sa Honor Orphanage, dumating ang magkapatid sa lugar na yon. Iniwan sila ng kanilang ina sa lugar na yon at walang iniwan na pangalan. Pinagtatawanan sila ng mga ibang bata at tinatawag sa kahit anong pangalan na lang. At dahil dito ay parati silang napapaaway. Nagtataka naman ang nakakabatang kapatid kung bakit sila lang ang nakakulong ngayong hindi naman sila ang nagsimula ng away. Sinabi naman ng nakakatandang kapatid na maayos pa ang lugar na ito nang ang namayapang Father Gabriel pa ang humahawak sa amponan. Tinanong ng nakakabata kung babalikan pa ba sila ng kanilang ina, tinawag siya na tanga ng kanayang kuya. Hindi na daw magpapakita yon. Tinapon daw sila dito at hindi binigyan ng pangalan, sa tingin daw ba niya ay babalik pa yon. Walang sino man ang maghahanap sa mga bata na katulad nilang mga walang pangalan. At habang nawawalan na ng pag-asa ay biglang may hindi inaasahang pangyayari. Nahulog ang tila isang kwaderno sa ulo ng nakakatandang kapatid. Nakakainis naman daw, kahit lumang kwaderno ay bumabagsak pa sa kanya. Pero sa kwadernong yun ay nakasulat ang isang kwento ng batang wala ding pangalan. Ang lahat na nakakakilala na sa batang yun ay namatay sa digmaan. At ang tanging tawag sa kanya ay ang lone wolf. Ayon pa sa sulat, alam niyang isa itong insulto pero hindi na niya ito pinapansin. Pinagpatuloy nila ang pagbabasa, hanggang sa nalaman nila na ito ay diary ng nag-iisang Pedro. Isang batang walang pangalan at kinalaunan ay tinawag na Pedro. Nakasaad din dito na gagawin niya ang lahat para maging karapat-dapat sa pangalang Pedro. Nagustuhan nila ang salitang lone wolf kaya dito nila binase ang kanilang pangalan. Ang lone wolf sa Korean ay Dokgodai at dito nagmula ang Doko.
Ang Hang at Jay naman ay galing sa salitang Hangjay na ibig sabihin ay magkapatid. Ito daw ang dahilan kung bakit gusto nilang maging katulad ni Pedro. Sinabi naman ni Kageo na malungkot na kwento daw ito pero kailanman ay hindi sila magiging katulad ni Pedro. Nalungkot ang dalawa kaya tinanong sila ni Kageo kung bakit ganito ang mga mukha nila, hindi daw bagay sa kanila. At sino daw ang may alam, baka kung maging isa silang dalawa, ay posible na maging katulad nila si Pedro. Ano daw ang ibig sabihin niya? Agad na tinali ni Kageo ang kamay ng magkapatid. Nagtataka ang dalawa kung ano daw ang kinalaman nito sa pagiging isa. Napakaraming reklamo ng magkapatid kaya nainis na si Kageo at sinabi na mabuti pang patayin niya na lang ang dalawang ito. Bigla naman nagbago ang kanilang ekspresyon. Gusto daw nila ito. At doon na nga nagsimula ang kanilang malaempyernong pagsasanay. Pinapaalala ni Kageo sa kanila na hindi sila dalawa kung hindi isa. Dapat ang kanilang utak at katawan ay magiging isa. Patuloy ang pagsasanay nila at tila hirap pa rin sila sa pinapagawa ni Kageo. Kahit sa loob ng banyo ay kailangan nilang magsama para maramdaman nila na iisa ang kanilang katawan at pag-iisip. Balik sa kasalukuyan, inis naman si Chimpanzee dahil sa pinaggagawa ng dalawa. Itinapon niya ang mga ito pero bigla siyang nag-alala dahil parang may nakikita at nararamdaman siya. May nakita siya sa dalawa na puno ng nakakatakot na aura na hindi pa niya nararamdaman noon. Pero wala pa rin daw magbabago. Mga D-rank pa rin sila. Hindi naman makapaniwala si Yuna, nahuli na sa armbar ang dalawang braso ni Chimpanzee pero nagawa pa rin daw niyang itapon ang mga ito. Paano daw niya lalabanan ng mag-isa ang ganitong klaseng kalaban? Sinabi naman ni Chimpanzee na ngayong dalawa na lang sila ni Yuna, ay ipagpatuloy na nila ang saya. Pero walang ano-ano'y biglang may tumama sa mukha niya. Paano daw siya tinamaan? Paano daw nagawa ng babaeng ito na tamaan siya sa malayong distansya? Wala din daw mga sandata sa lugar na ito. Pero agad na napagtanto ni Chimpanzee ito. Magaling daw ang kakayahan niya, dagdag pa niya. Sino daw ang mag-aakala na makakagawa si Yuna ng sandata sa ganoong kaliit na panahon? Masyado daw siyang kumpiyansa, kung ang magkapatid ay sinanay ng isang disciple, huwag daw niyang sabihin na siya mismo ay sinanay ni Pedro. Sinabi ni Yuna na hindi siya sinanay ni Pedro. Natawa lang si Chimpanzee dahil masyadong seryoso naman ni Yuna. Alam niya ito dahil hindi naman daw isang mabait na kapitbahay si Pedro para makita niya ito. Pero ano daw ito? Bakit kumpara sa dalawang magkapatid na yon, ay may nakikita siyang mas malakas sa pagkatao ni Yuna? Matatalo kaya ni Yuna ang isang B-ranker na katulad ni Chimpanzee o malalagay siya sa panganib? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan nyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!